ay tuloy-tuloy na po sa mga gawain ng ating dakilang Diyos kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan at ang lahat ng mahal ay aming inaanyayahan tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dadali pa pangaral ng ating minamahal na mangaral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Bob. Tayo po muna magkaya sa pundong malangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubulan ng mga biyaya sa pangunan dalangin ng taong nilang isa, aming minamahal ginagalang ng Pastor Evangelista, Wilder Almeida and the Prophet of God. Minsan pa kami nagpupunin kapasalamat sa bawat yugto ng aming banalagang pinagpalat nilang isan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy kayo na sa amin sa tutuwin ng O Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumaba, himinang kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng gawang pagkakamali, pagkukulang, pagsalansan sa banang kalooban, patawaran mong bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dalo ng spiritual kapala, at siyempre kabanaan namin tindihan, inibig ng mga baguhan, mabisita madatiyan, maging sa aming podcast viewers, ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang nagkaaway, damas of hinders at downs and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness and all us we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at unang tigit sa lahat, ako muna nagpapabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakilat, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga pagkapala. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Almeida, the end-time prophet of God. We love you so much, Mama Pastor, and we always treasure, remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Almeida. And greeting as well to all the beloved children, the whole Almeida family, sa lahat po na ating mga iniibig na mga kapatid, mga kapamanggawa, sa lahat po na ating mga iniibig na mga bisita dito ngayon, sa lahat po ang webcast viewers around the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, sa mga anak, at sa mga anak din po natin, beloved Minister Podge, and Prince Malatini sa bansang Amerika. Sa lahat po ating mga kapamanggawa, mga kapatiran na nakaantabi sa buong mundo sa ating live streaming, magandang hapon po at welcome to the Royal Family of God. Amen. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Mga iniibig, ang ating Ama sa Langit, ang ating dakilang Diyos, sa pangalan ating pinakamahal, Pastor Kristo, living His Holy Throne in Heaven, na ang kanyang tanging layunin, mga inibig ko, ay hanapin at iligtas ang mga nawala. Kaya kung ating muna mababasa dito po sa from the Gospel of St. Luke, chapter 19, verse 10, kanila naman po. The book of St. Luke, chapter 19, verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. God bless you po sa tagal. Dito po sa Lucas Kapitulo 19, versikulo 10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Amen. Amen. Praise God. God bless you mga kapatid. Ang mahal na paano magpasa kanyang banal salita. So napakaliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, may inibig ko. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kung ating isipin, may inibig ko, we are the most precious created by our loving God. Tayo po ang pinakamagandang nilalang ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mundong ito. Tayo po ay totoong mahalaga at pinakamamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating pong iisipin, mga iniibig ko, na kung saan ay, sino po ba tayo? Mula sa lusak na kasalanan, mga iniibig ko, na kung saan ay tayo binigyang pansin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Iniwan niya ang kanyang magarang trono sa kalangitan, may inibig ko, ng kanyang tanging layunin, may inibig ko, na tayo kanyang hinanap upang iligtas at magmana pa ng buhay na walang hanggang. Mapalakpakan po ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen, praise God. Nang sabi sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life.
Isipin niyo po kung gaano tayo iniibig na tunay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iniwan niya yung kanyang magarang trono sa kalangitan, ang ating Ama sa langit. Siya yung nakatawang tao, siya yung ipinanganak sa pasabsaban, mga inibig ko. Siya yung tinawag na kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, at prinsipe ng kapayapaan, mga inibig ko. Na kung saan ay ang kanyang layunin, na sabi nga sa 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Siya ang may ibig na lahat ng tayo mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya ibang-ibang paraan ang pagtawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ibang-ibang paraan kung paano tayo hinanap at tinawag ng Diyos. Ang ilan sa atin ay maraming batbat ng maraming karamdaman. Andiyan ang mga problema na hindi na makaya na may inibig ko. Ang mga problema sa mga pag-iisip may inibig. So barat ang Diyos ito, mapagpalang Diyos. Siya ang Diyos na umiibig sa atin. Na ang tanging niyang layunin may inibig ko ay hanapin at iligtas ang mga nawala. At maging doon sa mga ilang Kristiyano na nagpabayarin sa kanyang paglilingkod. Isa rin sila sa mga hinahanap upang muling iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dito ginamit ang ating dearly beloved, honorable parents in the Lord. Ating ginagaran ng Pastor Evangelista Will Almeda. Ating beloved ng Pastor Lins Almeda, the whole Almeda family, na kung saan mga inibig ko sa pamamagitan ng mga inilulunsad na mga krusada, mga inibig ko, ng mga nagdaang krusada, mga inibig ko, na gumugugol ng by the millions, hindi nang hinayang upang ang mga tao po ay mailapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating panahon ngayon, sapagkat bawal na mga inibig ko ang mga gathering sa mga salabas, kaya sa pamamagitan ng ang mga social media, mga inibig ko, ay dito po ay nakapagdadala ng maraming kaluluwa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayong lahat na nangauna, mga inibig ko, ay itong kinahabagan at pinagpanalubos ng ating dakilang Diyos sa buhay. Nakamtan natin yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, pagpapalang physical, material, lalo tigil sa spiritual na pagpapala, mga inibig ko. Napakinggan natin yung huling nag-testify kanina. Siya po galing pa po ng Summer Leyte. Hahanapin niya yung kanyang mga kapatid dito sa Maynila. Kasi siya, ang layunin niya para gumaling ang kanyang mga karamdaman. Ilang karamdaman yung mga nabanggit niya kanina, may inibig ko. At doon ay mga inibig ko ay sa kanyang pagpunta rito, ang alam lang niya, ang lugar ng kanyang ate ay doon sa Santa Mesa. Ang Santa Mesa mo, mga inibig ko, ay napakaluwang na lugar niyan. Isipin po natin, mga inibig ko, kung gaano ang pag-ibig ng Diyos. Isipin yung pagdating doon sa pantalan, sa pier. Meron din ginamit na isang taxi driver. Sabi ng mamang taxi driver, huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan hanggat hindi mo nahahanap ang iyong mahal na kapatid. Everybody praise the Lord. So sa madaling salita, pumunta sila doon, sa Santa Mesa. Isipin niyo po sa luwang noon. Maaari nagbigay lang ng palatandaan ng kanyang ate, pero walang address, walang number. Maaring nabigyan man siya, baka hindi nakalimutan niya, siguro kung saan niya nailagay. Pero ang katunayan, mga inibig ko, 3 bahay lang ang kanilang binaybay doon. Isipin niyo po, natagpuan niya agad yung ate. Na yung kanyang ate naman sa kahabagan ng malapan, isa na palang mananampalataya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade na kung saan itong simula kung bakit siya nakakilala sa ating pinakamamahal na yung kanyang mga taglay na karamdaman, mabigat na problema sa ulan, simula nang tanggapin niya ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng baptismo sa tubig sa pangalan at ng sa buhay. Napakinggan natin kanina. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord! Kaya sa ating mga iniibig ng mga webcast viewers throughout the world, alam ko naghahanap kayo ng katotohanan, naghahanap kayo kung paano kayo makakalaya sa inyong makaramdaman sa ating mga iniibig ng mga bisita ngayon. Kaya ito itong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panghawakan niyo po yung kaligtasan na ipagkakalob sa inyo ating dakilang Diyos sa buhay, yung pananampalataya, mga iniibig ko. Kaya nga mabait na Diyos, mga iniibig ko, nalumbay, nalungkot sapagkat nakita niya kasi isipin niyo po, ang ating mahal na Panginoon mismo, nagsisi. Isipin niyo, ang Diyos mismo nagsisi. Sapagkat nakita niya kasi, ang kasamaan ng mundong ito. Ating mo munang basahan dito po sa Book of Genesis, chapter 6, verses 5 up to 7. Kaya nilaman po. From the book of Genesis, chapter 6, verses 5 to 7. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast,
and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Henesis, Kabanatang 6, talatang 5, 6 at 7. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Amen. Purihin po ating pinakamahal na panahon. God bless you mga kapatid. Everyone, so praise the Lord. So dito nakita ng Diyos na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at masama ang pag-iisip palagi hanggang sa ating panahon ngayon, mainibig ko. Kaya ang ating mahal na Panginoon ay nalumbay, nalungkot at nagsisi sa kanyang puso. Kaya sabi niya, lilipulin ko ang lahat ng nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at ang mga hayop sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Isipin niyo po, nung panahon ni Noah, mainibig, there were only 8 souls who were saved during that time. 8 lamang kaduluwa. Nangaral si Noah ng 120 long years, pero walang nakinig, mainibig ko. Kaya nung panahon na yon, ang mga tao, mainibig ko, ay nangamatay sila sa pamamagitan ng baha, mainibig ko. Kaya dito makikita natin na kung saan ay ang mahal na Panginoon ay laging nagbibigay ng pag-asa sa mga tao na sila po'y makalapit sa ating dakilang sa buhay. Ayaw ng ating mahal na Panginoon na ang mga tao po'y mga matay sa kanilang makasalanan, kundi ang mga tao po ay magbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang layunin niya, kaya siya pumarito sa mundong ito, nagkatawang tao siya, na kanyang layunin ay para hanapin at iligtas ang mga nawawala, mga inibigo. At isa tayo. Dati, mga inibigo ng panahon na tayo po'y hiwalay. Sa gawain ito, wala po tayong pag-asa at wala tayong totoong Diyos. Bagamat meron tayong Diyos na nakikita, pero wala naman po tayong nakita kung pakinabang, mga inibigo. Akala natin, yun ang Diyos na magsasagot sa ating mga problema, magpapagaling sa ating mga karamdaman, pero walang katugunan, mga inibigo. Kaya sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verses 12, kanila po, and 13. The book of Ephesians chapter 2 verses 12 and 13. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. God bless you po sa Tagalog. Mga taga-Efesyo Kapitulo 2, versikulo 12 hanggang 13. Nang kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo sa mga di kabila sa bansa ng Israel, sa mga taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Darapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Dati, nung tayo hiwalay, hindi pa tayo kabilang sa bayan ng Israel. Hindi po tayo totoong anak ng Diyos sa mga panahon na kung saan tayo po ay, bagamat meron tayong Diyos na tinatawagan, gaya na nasabi kanina, na nakikita natin, mga inibig ko, inaakala natin na yun ang ating Diyos na makikinig sa ating mga panalangin, subalit na natili pa rin tayo sa ating mga karamdaman. Andun pa rin ang mga mabibigat na problema suliranin, mga inibig ko. Subalit ng isang araw nang tayo po nailapit sa ating pinakamamahal pa ginamit ang ating dearly beloved person, the Lord, the whole the family, na kung saan nakilala natin na ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan, mga inibig ko. Diyos na hindi mo nakikita, subalit dumirinig ng panalangin, mga inibig ko. Ayun, katulad ng electric pa nasa harapan po ninyo. Naramdaman mo yung hangin niya, pero hindi mo nakikita.
Ang Diyos po dito, hindi mo nakikita pero dumidinig ng mga panalangin. Diyos na nagliligtas, Diyos na nagpapala mga inibig ko, Diyos na nagbabago mga inibig ko. Maalala ko yung patito natin, beloved Dr. Romel Palyarca. Hindi pa siya doktor ng mga panahon na yun, graduating pa lang siya man. Siya ng mga panahon na mga inibig ko. Siya po ay may mga bisyo siya, naninigarilyo, minsan patingip-tikim din ng mga marijuana, mga inibig ko. At ando pa yung mga ibang bisyo niya, mga inibig. At sa madaling salita, mga inibig ko, nakakilala sa ating mahal na Panginoon. At pagkatapos, meron din siyang skin disease, na kung saan mga inibig ko, during his review, nung nag-review na siya, mga inibig ko ay doon siya, nag-stay sa pastoral house. At pagkatapos nag-fasting siya, nag-longer fasting siya, para nung nag-longer fasting siya, mga inibig ko ay nabendahan yung kanyang buong katawan kasi nagnanaknak yung kanyang katawan, mga inibig ko. At sa kanyang panalangin, pag-aayuno, sa punong dalangin at ginigana ng pastor, mga inibig ko. Nung matapos yung kanyang pag-aayuno, mga inibig ko, ay pagkatapos din, nung mga panahon na yon, ay nakapag-take na rin siya ng board. At sabay ang pagkapalang dumating sa kanya. Pagdating niya sa bahay, nung inalis niya yung benda na binendan sa kanyang katawan, mga inibig ko, anong himala ng ating dagat sa buhay, yung pong kanyang skin disease, mga inibig ko na papalabutan ng kanyang buong katawan, ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nung ding oras na yun, tumawag yung kanyang classmate na kasabay niya nag-take ng board. Sabi niya, Brad, di mo ba nakita yung ating yung result ng examination natin sa board? Sabi niya, bakit? Sabi niya, isa ka sa pumasa, Brad. Baso, praise the Lord. So sa madaling salita, pinagpalan lubos na ating pinakamamahal na Panginoon. Simula nang makilala niya at matagpuan ang totoong Diyos na dapat sambahin sa Espiritu katotohanan. Isa sa mga nahanap at iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa kanya po, bilang isang mga general medicine doctor, may inibig ay pag talaga yung mga, kasi medyo palihim, niresitahan niya yung mga pasyente. Kung gusto niyo talaga na gumaling kayo, at walang gastos, ano po yung gagawin namin, Dok? Anong gamot ang iinumin namin? Sabi ng mga pasyente. Sabi, hindi. Ito ang address. Binibigay pa yung address natin sa Amoranto noon. Ngayon, ang binibigay niya na ngayon, yung ating live streaming sa TV, dito sa GMCIM Central. Doon kayo manood, santyak na bagay, pagpapalain kayo lubos ng ating pinakamamahal na panahon. So dito nakamta niya, binabahagi niya, may inibig ko, kung paano siya iniligtas at hinanap ng ating mahal na panahon. Kaya napakaraming patutuo, mga inibig ko, na kung saan ay talagang yung pananampalataya mo ay talagang lalaki ng lalaki. Maglingkod ka lamang ng buong katotohanan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya nga, atin laging alalahanin, mga inibig, na ang ating dakilang Diyos na buhay ay sadyang napakabait, napakabuti. Siya'y nagkatawang tao, mga inibig ko, na tayo kanyang tinubos sa ating makasalanan ng kanyang precious blood. Nasabi nga po dito sa Titus chapter 2, verses 13 and 14, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Nahintayin yung maparat na pag-asa at ang pagkapakita ng kaluwati ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas ni Jesucristo na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng makasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Isipin niyo po yan, mga inibig ko. Sarili tayong pag-aari ng Diyos, kaya tayo hinanap at iniligtas, tinubos ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, upang hindi masayang yung pagkakahanap, yung pagkakaligtas sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang pinagagawa ng Diyos na dapat natin gawin, mga inibig ko, lalo sa ating inibig ng mga baguhan at sa lahat ng mga mananampalataya ay ko sa gawaang ito. Ano po sabi sa dalawang huling talata ang ating mabasahin? John chapter 14 verses 1 up to 3 and Revelation chapter 21 verse 4. Maganda na rin po mag-aungit, manalugtog. From the book of St. John chapter 14 verses 1 to 3. Let not your heart be troubled. Ye believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Revelation
21:4. Dito po sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 14, talatang 1, 2 at 3. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos at magsisampalataya naman sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo namay ay dumuon. The book of Revelation, chapter 21, verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 4. At papahiri niya ang bawat luha sa kanyang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. So ay pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat gawin ng lahat ng tao sa mundong ito. Sabi, huwag magulumihanan. Huwag magulumihanan. Ano po bang nangyayari ngayon sa mundong ito? Ng tao ay tila baga nawala na ng pag-asa. Nagulumihan ang tuna, andun ang kabalisahan, mga inibig ko, sapagkat sa mga nangyayaring mga kalamidad na umiikot ng mga lindol, mga bagyo, mga hurricane, mga inibig ko, mga pagputok ng mga bulkan, mga inibig ko, idagdag pa natin yung COVID-19 na kung saan ay kumite na ng by the millions, mga inibig ko, na kung saan ang mga tao ay totoong nagulumihanan, mga inibig ko. Subalit sabi ng mga panoon, huwag magulumihanan ang inyong mga puso, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. So napakalaga ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa nag-iisang Diyos na dapat sambahin sa Espiritu katotohanan, mga inibig ko. Pag sumampalataya ka sa Kanya, pagpapalain kang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng bagay ay ibibigay sa iyo ng ating dakilang Diyos na buhay. Kahit ganitong pandemic, mga inibig ko, isusupply ng mahal na Panginoon yung lahat ng mga pangailangan. At sa mga baguhan, tayo po'y pinagpanan lubos. Sabagat pag kayo sumampalataya sa oras nito, santyak na bagay pag uwi nyo mamaya, grabing kagalakan, kasiyahan ang inyo mararamdaman sapagkat maramdaman nyo yung pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At doon ipaghahanda pa tayo ng isang lugar na kung nasaan nandun ang mahal na Panginoon, doon din tayo, mga inibig ko. At sa lugar na yun, sabi, doon ay wala ng pagluha, wala ng kapigatian, wala ng kaguptuman, wala ng kamatayan. Doon ay puro kasiyahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po ating dakilang Diyos sa buhay. At yan po'y anytime now, mga inibig ko. Kaya maglingkod tayo ng buong katapatan. Maglingkod tayo without any mental reservation. Iniibig ko, ibigay natin yung the best na pagaling ko sa Diyos. Magtapat tayo sa lahat ng bagay, magmula sa pagsunod sa kabanalan, sa pagbibigay, sa pagpupuri, sa paghayo, sa pag-aayuno. Sa panahong ito, mga inibig ko, kinakalaman ng Diyos. Pag sumikapan po natin, na mag-ayuno tayo lagi. Sapagat anytime, ang Diyos ay babalik sa isang kisap mata, tutunog ang pakakaklating pinakamamahal na Panginoon. Subalit pag ikaw po ay talagang nagbigay ng kahalagaan sa paggaling sa Kanya, may inibig, at iyong pinahalagahan ang pagtawag ng mahal na Panginoon, at isa tayo sa mga nahanap at ililigtas sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga may inibig ko, kung isipin natin, ano ba yung nating buhay dati? Bagamat meron tayong makasama, pero andun pa rin ang kalungkutan, mga inibig ko. Subalit, isang araw dumating ang ating mahal na Panginoon, tayo't Kanyang tinawag, mga inibig ko. Kaya tayo, habang tayo tumayon lahat, mga inibig, at sa lahat ang tinibig ng mga baguhan, kayo po'y aming inanyan at pumunta sa harapan. Tanggapin po ng formal ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng inyong pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po sa araw ng bukas ngayon. Upang maranasan nyo yung dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang ating inawit ang papuring awit ito, gawin po natin panalangin ang awiting ito, mga inibig.
Dito po kayo sa harapan. Huwag po kayo mahiya. Dito po kayo sa harap. Buhay para ba nag-isa? Kahit mayroon ka mga kasama, kay layo naman damdamin nila, kay daghan hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating Yes, Lord. ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Yes, Lord. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. Hallelujah. Jesus, Habang ating inaawit ang papuring awiting ito may inibig. buhay para ba Minsan pa natin bulay-bulay. nag-isa? Ating alalahanin yung unang araw na tayo tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung unang araw na yan na kung saan naramdaman natin hanggang sa mga oras na ito yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Kay dagat hanggang kailan ba hihintayin? Yes, Lord. Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. Mga iniibig, sa ating mga iniibig na mga baguha, totoo kayo pinagpala sa lahat ng pinagpala, sapagat isa kayo sa matagal nang hinahanap upang iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Matagal na kayong hinihintay ng ating dakilang Diyos na buhay.
maging sa ating inibig ng mga webcast viewers. Ano man ang inyong tinataglay ng mga problema, kahirapan, wala ka ng kapayapaan sa puso't isipan, andyan ang karamdaman mo, maaaring ito na ang kikita sa iyong buhay. Subalit, sa oras nito, pag ikaw ay sumampalataya, nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, lalapit ka magpapakumabang magsisisi sa harapan ng Diyos, may inibig ko. Siya ay tapat na Diyos, may inibig ko, patatawarin na yung kasalanan sa mga Diyos na nagmamahal sa atin, may inibig ko. Hallelujah! Patuloy natin papurihan ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ay Diyos na nagmamahal sa atin, hallelujah! Na malapit natin pasalamatan, hallelujah! sa buhay. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na bagamat hindi po tayo karapat-dapat, isa tayo sa mga pinili hinirang ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating napakabait na Diyos, binigyan tayo ng tunay na pastor na kumandili ng kaalaman at unawa. Ibinigay ang kanilang buong buhay, praise God. Hallelujah, upang tayo po mga minamahal ay idalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, na tayo po ay mailapit sa paanan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Sa ating mga minamahal na mga baguhan na kasama po natin sa araw nito, maging sa ating mga webcast viewers na ngayon pa lamang po nakatunghay ng ating banal na gawain. Mga minamahal, hinihipo po ng ating mahal na Panginoon ang inyong mga puso. Alam ko po mga kapatid, nararamdaman nyo ang pagkilos ng ating mahal na Panginoon. Iniibig po kayo ng ating mabait na Diyos. Gawin po natin mga minamahal, tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesukristo bilang Diyos, Panginoon at Hari ng ating buhay. Meron pong 4 na susi ang kaligtasan. Unang-una po ay pananampalataya. Ang sabi po ng Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Ang lumalapit sa Diyos, kinakailangan sumampalatayang may Diyos. At Siya ang tagapagbigay ganti sa lahat ng sa Kanya ay nagsisihanap. Yan po ang una niyong naisagawa, ang pananampalataya. Dahil napakinggan po ninyo ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ang ikalawa po ay makadiyos sa pagsisisi o tinatawag na godly repentance. Pagsisisi ng kasalanan sapagkat lahat po tayo ay nagkasala, walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kasalanan ay meron pong kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos sa walang bayad ay buhay na walang hanggan.
Nais ng ating dakilang Diyos na tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangan ating pong pagsisihan ng ating mga kasalanan. Kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at huhugasan niya tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Praise the Lord. Yan po ang ikalawa, pagsisisi ng kasalanan. Ang ikatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng mga Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagtapos po ng ating banal na gawain, meron po tayong bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po ito pag-anib sa panibagong reliyon. Hindi po natin kailangan ng reliyon. Ang kailangan po natin, yung tunay na relasyon sa ating dakilang Diyos. Ang kailangan po natin, Espiritu ng ating Malapino, sapagkat ang sabi ng Biblia, ang sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. Praise God, hallelujah. Kaya kinakailangan tayo po ay mahugasan muna, praise God, sa pamagitan ng bautismo sa tubig. At kapag tayo po ay napatawad ng ating mga kasalanan, nahugasan ng ating mga kasalanan, ang ika-4 na reglamento na tayo po ay babautismuhan ng Espiritu Santo. Praise God, hallelujah. Ang Diyos ang magsasagawa na tayo po ay babautismuhan ng kanyang banal na Espiritu. Ang sabi po ng Biblia na kapag dumating sa atin ang Espiritu Santo, tayo po ay magkakaroon ng kapangyarihan galing sa ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Kaya para sa ating mga minamahal na mga baguhan, maging sa lahat po ng ating mga webcast viewers nasa inyong mga tahanan, tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Sa unang panalangin ng ating minamahal, iginagalang ni Evangelista Willie Estrada Almeida, sama-sama po tayong manalangin. Sumunod po kayo sa maikling panalangin na aming sasabihin. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa araw na ito na aking napakinggan ang iyong banal na salita. Ako'y sumasampalataya. Tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, Panginoon at Hari ng aking buhay. Ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga kasalanan. Simula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, mahal na Panginoon Hesus, pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. At ako'y nangangako na mula ngayon, ikaw ay aking paglilingkuran. Baguhin mo po ako, gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami pong mananalangin para sa inyo. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpala po naming Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin po ng aming minamahal, iginagalang ni Evangelista Willie Estrada Almeida, ang huling propeta mo, mahal na Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, sa lahat ng mga baguhan na tumanggap sa iyong banal na pangalan. Mahal na Panginoon, dalangin namin, O Diyos, patawarin mo po sila sa kanilang mga pagkakasala, pakalinisin mo po sila ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Nawa ito pong pasimula ng kalang paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Panghawakan mo po sila, mahal na Panginoon, dalangin namin, iligtas mo po sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, at isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, dyan sa kalangitan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa lahat po ng ating mga minamahal, mga baguhan, dalawa na po ang inyong na isagawa ang pananampalataya at pagsisisi ng kasalanan, at pagtapos po ng ating banal na gawain, huwag po kayong lilisan na hindi po kayo nababautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At mga minamahal, tayo po'y dadako sa ating mga pangangailangan, sa ating sa mga prayer for the sick. Praise the Lord. At ipagkaloob po ang buong pagkakataon to our beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. Praise the Lord. Amen. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Henry. Praise the Lord. Magkaisa po tayong dumalangin mo minamahal para sa lahat ng ating mga prayer requests, anuman ang mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon, sa ating dakilang Diyos na napakabuti, napakabait, maminamahal, ay walang imposible. Magnalangin po muna tayo ng pagsisisi, maminamahal.
Mapagpala po namin ang mga Diyos na mga Panginoon sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Narito po kami sa iyong banal na paanan, lubos na nagpapakumbaba, mahal na Panginoon, sa mga kami nasumpungan, sa iyong pagkukulang, pagkakasala, nagsisisi, mahal na Panginoon, ang bawat isa sa amin. At tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na ayon po may para lahat mong kautusan upang maging handa sa iyong pagbabalik. At magamit mo rin po kami bilang ilaw at asin sa libutan sa napakalawak na gawain mo sa pagligtas ng napakarami pang mga kaluluwa. Hallelujah. Salamat po, mahal na Panginoon. Naglaan ka, mahal na Panginoon, ng mga ngalaga sa aming masakdali ng aming pananampalataya hanggang sa araw na yung pagbabalik. Aming minamahal kinigal, mahal na Pastor. Sa po na may beloved children, mahal na Panginoon. Salamat po, inaalay po namin ang dakila naming pasasalamat. Pagpupuri sa iyong pananapangalan ng patuloy na kalakasan, mahabang buhay at lahat ng pagpapalang spiritual, physical, material pagpapalang nag-uumapat walang hanggan na binubos mo sa buong sambayan kinagal magulang siya. Lubos mo namin pinasalamatan, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang banal na pangalan. Mami naman, ilahas po natin ating mga sarili. Apatong po natin isang kamay sa ating ulo, kabila sa patin, katawan may karamdaman. Isipin po natin ating minamahal kagalang-gal, mahal Pastor, naglehas po sa ating mga loved ones. Hallelujah, sa lahat ng ating mga kapatirang buong Pilipinas, buong mundo, i-cast out po natin. Hallelujah, at lahat ng uring karamdaman. Hallelujah, at mga problema, mga bisyo sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, raspberries, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, vanity, vainglory, pride, lust, covetousness, materialism. Cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed, be blessed in Jesus' name. Prophets are so right now in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang banal na pangalan. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Magpasalamat po tayo sa ating mahal na mami na mahal na lahat ng ating mga prayer request. Tinugunan ng ating mahal na simalang kaparaanan. Babanggitin po natin napakapangyarihang salita ng Diyos. May salita ng ating mahal na Panginoon. Mami na mahal na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay lukso mami na mahal. Sabay-sabay po tayo. Purihin ang ating malapit. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating napakabait na mahal na Panginoon. God bless you so much po, minamahal. At narito po, our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon, for our announcements. Amen. God bless you po, beloved preacher, beloved by Ralph Blanco. At mga minamahal, sa ating pong muli ang ating po mga mahalagang mga announcement po natin, ang ating po mga banal na gawain sa lahat-lahat ng ating po minamalang mga bisita at sa inyo po mga pinagpalang aming minamalang mga masugid na mga webcast viewers. 3 araw po tayo sa loob po ng 1 linggo. Ang ating po mga banal na panambahan po, Miyerkules, Biyernes at Linggo po every Wednesday, mga midday po tayo, every Wednesday 12 noon up to 5 in the afternoon. At ganoon rin po kapag Friday rin po, 12 noon up to 5 PM din po. At kapag linggo naman po ay maghapon po ang ating pong pagpupuri mula po alas 10 ng umaga po ng linggo hanggang alas 4 4:30 po ng hapon. Patuloy niyo pong subaybayan mga manang, panoorin niyo po ang ating pong central live stream at niyo pong subaybayan na rin po ang ating pong mga official church social media pages po for friends announcement po. Niyo pong mapapanood ang ating pong live videos po sa FB page JM Siam Central live stream and also through our YouTube channel, JMCM TV po, mga minamahal. Ang tinamba pong TV program, yan po ito yung Sabado, sa gabi po ito sa PTV Channel 4. Nagsimula po yan 10:30 p.m. up to 12 midnight po sa PTV4. At sa larangan po ng radyo, ang Jesus Miracle Hour ay gabi-gabi natin mapapakinggan Lunes hanggang Sabado po from 11 p.m. to 12 midnight sa DZME, Radyo 1, 15:30 po, 1530 kHz AM band on your radio dials for prayer and counseling. Pwede po kayong tumawag 8372-9194. Naka-flash po sa inyong mga screen. 8375-1148 po mga minamahal. Sa lahat po na magnanais, magpapanalangin at magpapayo po yung pinakuling numero sa linya ng telepono sa ating passwords, 8375-1148. Available po yan. Matatawagan niyo po sa loob po ng 24 oras. At niyo rin po mabibisita ang ating po website, www.jmcm.org. At sa inyo po patuloy na pagbibigay ng inyo po mga pledges, mga vows sa BDO Favor Branch. Ang account number po, naka-flash po yan, 000
0902-68577 sa ating pong patuloy na pagkakalobang naman. Patuloy at po mapapangaral ang ating po ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo upang mga bilyon mga taong wala pa pong Kristo sa kanilang mga puso ay may iligtas din po sa pangapauna po natin pong dearly beloved and honorable Evangelist Willie Almeida. Glory to God, our loving God, and some prophet and the all beloved Almeida family. At sa ating pong pagkatapos, aking pong inaaniyahan ng bawat sa ayat tumayo. Kindly po, tayo po tumayo na po. Tayo po ipapangunahan sa ating pong panalangin sa pagkatapos sa pamagitan ating minamahal na kapatid, beloved Brother Johnny Tinambunan, my beloved co-preacher. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Dr. Rick Alarcon. Mga minamahal, tayo po yung mga manalangin at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilan naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin namin ginagalang mga pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeida, ang iyong propita sa huling kapanahunan, mahal na Panginoon. Kami po itaos puso na nagpupuri at nagpapasalamat sa matagumpay at paglangis mo sa natapos mong banal na gawain. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, na tunay na pinagpala sa hapong ito. At higit sa lahat, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aming napakinggan, na nagbigay ng katatagan sa aming pananampalataya, at higit sa lahat, sa matamis at banal mong presensya na patuloy namin nadarama sa tuwi-tuwi na, hallelujah, nagbigay ng kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo habang kami po'y naghihintay sa muli mong pagbabalik, malapay noon. Hallelujah, at sa aming samantalang paghiwa-hiwalay, hiwalay mo kami ngayon, ang iyong dakilang pag-ibig ay sumasa amin, ang iyong gabay at patnubay, gabayan mo kami, pag-ingatan mo kami, ilayo mo kami sa mga lahat ng gawa ng kaaway. Hallelujah. At paratingin mo kami na maluwalhati sa aming mga tahanan at sa lahat po ng aming mga minamahal na mga kapatiran, mga beloved webcast viewers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sila po'y pag-ingatan, pagpalain mo, malapay noon, at pagpalain mo kami lahat. At ang lahat pong ito ay aming hiling sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po, mga minamahal. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of my Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my dearest Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my dearest Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my Lord. Oh, yes, I love you with the love of my dearest Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my
po, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord.